dear beloved, Boss Mike, Cervera. Kaya nga mga kababayan ang nagiging problema ngayon, nagiging masama yung mga kabataan Dahil kanino? Kay Digong. O di ba naging topic natin yon? May karugtong yun mga kababayan. Yung pagiging masama ng mga bata dahil po sa mga Duterte. Natatandaan nyo po ba ito mga kababayan? Natatandaan nyo? Ito M. Suzuki Micol Sky, Esperanza, Mendoza. Ito na. Pakinggan ninyo mga kababayan Angelito. Our friends from the foreign correspondent to here to Philippines. Hindi. Bobo yan. Wag mo na yan. Ito muna. Kayo ang patayin ko. Patayin ko kayo lahat. Mali po ang pumatay. Ay, naka-umuwi ka na. Tama po ba murahin ang Santo Papa? Hoy, ang NPA. Ituro niyo po sa amin ang tama. Napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Mali po mambastos ng babae. Ito po ba ang gusto niyo maging halimbawa para sa amin? Kita nyo? Sino ngayon ang may kasalanan? Yung mga bobong DDS. Dahil binoto tong putang inang matanda na to. Lahat mga kababayan nagmakaawa na yung mga bata na wag nyong iboto tong putang inan to. Anong nangyari? Binoto nyo pa rin. Kaya lang dahil nga yun na tuntunin natin kung ano ang kagustuhan ng mayoryang Pilipino, siyang ating irerespeto. Kaya kahit labag sa kalooban namin noon, na eto ginawa niyong Pangulo, wala kaming magawa, kundi sumunod sa inyo. Pero ngayon, mga putang ina nyo, ngayon na iba na ang Pangulo at nakapaghalal na ng panibago, dapat ganun din ang gawin ninyo. Sumunod kayong lahat, pasakop kayo, tulad ng mga ginawa namin noon. Nagpasakot kami kay Digong. Ulitin ko, labag man sa kalooban ninyo. Anong dapat nyo gawin? Sumunod sa presidente ng Pilipinas. Ano pang magagawa natin? Ngayon, nagsisisi kayo. Sasabihin nyo, bakit naggaling ganito na ang mga bata? Sino ang may kasalanan? Sabi ng mga DDS, kasalanan ni Bongbong Marcos yan. Bakit naging ganito? Kasalanan ni Bongbong Marcos yan, mga tanga. Lahat ng mga nangyari sa bansang ito, wala pong ibang may kasalanan, kundi itong matandang ito. Ito, si Digong, na tatay ni Kitty, tatay ni Baste, tatay ni Sara, tatay ni Pulong, na asawa nung Elizabeth, na naging asawa rin ni Hanilet. Siya talaga mga kababayan, ang may sala ng lahat. Ito ba ang gusto niyo? Kayo Yan. ang patayin ko. Patayin ko kayo lahat. Mali po ang pumatay. Yan. Ay, naka-umuwi ka na. Tama po ba murahin ang Santo Papa? Hoy, ang NPA. Ituro niyo po sa amin ang tama. Napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Mali po Bago. mambastos ng babae. Ito po ba ang gusto niyo maging halimbawa para sa amin? Kaya, ayan, narinig nyo yung sinabi ng bata? Ito po ba ang gusto nyong maging halimbawa sa amin? Putang ina, yun ang ginawa nyo. Narinig nyo mga kababayan ko, yung bata, yung bata nagsabi, hindi pa kayo tinalaban. Ano sabi ng bata? Ito po ba yung gusto nyong halimbawa sa amin? Halimbawa? O anong ginawa ng mga bata? Ginaya ng mga bata yung hinalal nyong presidente na putang inang bastos sa babae. Walang galang sa Diyos, minumura niya. Walang galang sa pare, Santo Papa. Yun yung binigay ninyo sa mga kabataan na ngayon, nagkaisip sila na akala nila'y normal yung ginagawa.
netong putang inang matanda. Sinong matanda? Yung matandang tatay ni Pulong, nanay ni Sara, tatay ni Sara, tatay ni Baste at tatay ni Kitty na asawa nung Elizabeth at naging asawa rin ni Hanilet. Diba? Yan o, kita nyo, yung mga bata kawawa eh. Ayan o, sila na. Ayan o. Oh. Ito po ba ang gusto nyo maging halimbawa para sa amin? Oh, kita nyo mga kababayan? Po ba ang gusto nyo maging halimbawa para sa amin? Oo. Ito po ba ang gusto nyo maging halimbawa para sa amin? Oh, kita nyo mga kababayan ko? Ito po ba, ay matagal na ho ito. Kasi kung ating kuikwentahin ang panahon, mga kababayan, malamang po ito. Dalagitan na. Oh, maganda pa, di ba? Yung bata na itong nagsabi na eto po ba ang gusto nyong maging halimbawa para sa amin? Ayun, ang ginaya, mga putang ina, mga kababayan. Oh, yan. Siguro naman, mga kababayan, maliwanag ito, ha? Maliwanag yan. Ayan, isa pa. Nene, banata mo, Nene. Ito po ba ang gusto nyo maging halimbawa para sa amin? Kita nyo? Oh, sino ngayon ang dapat sisihin? Sino ang dapat sisihin? Etong hinalal ninyo. Nagpabudol kayo sa mga Duterte. Sila, mga kababayan, ang may kasalanan. Kung bakit naging ganito kanormal ang pagiging walang yan ng mga kabataan. Sila na mapagmura. Si Sara na mapagbanta, mapagmura. Kita nyo mga kababayan, ganyan ba ho ang ginagawa ng Pangulong Bongbong? Ang ginagawa ng Pangulong Bongbong, ang mga bata, pinapapunta ng Malacanang, Marites Musni. Di ba? Pagdating sa Malacanang, binibigyan ng regalo. Pinaparamdam na ang Pangulo ay isang mapagmahal sa kabataan. Ngayon, tanong ko sa inyo, yung mga namarel, di ba? Sino ang idol? Si Digong. Ginawan tama ang mali. Sino ang dapat sisihin? Siyempre, si Digong. At saka yung mga alipores na hanggang ngayon pinagtatanggol pa rin yun. Tulad nito. Ang mga Duterte sa mga batang wala ng awa pumatay ngayon. May mga larawan na nagpapakita ng pagsuporta sa mga gawain ng Duterte ang mga suspect at pamilya nito. Patayin mo si BBM, si Lisa Raneta, at si Martin Romualdez. No joke. Patayin mo. Pag hindi bumunot, patayin mo rin. Diba? Sila ang gusto kong makita na nakalantad ang patay. Grabe, no? Ang galing ng ulo niya ba? Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Pangina, di ba? Ang ina ninyo lahat. Mag-isip-isip ka kung ito bang pamilyang ito ang gusto mong tularan ng anak mo. Yan. Mag-isip-isip kayo. Abay mga kababayan, mahaba pa ang panahon. Kung ganito pa rin ba ang gusto ninyo na mamuno sa bansang ito? Di ba, Plabilin Sabiano? Mga kababayan, may utak naman kayo. Ayun, nag-viral tuloy yung Plabilin. Yung sinasabi ko rito, abay na nagba-viral lagi. Yung biro ko lang naman, pero totoo. Sabi ko lang naman na, malaki lang ang ulo ni Sara Duterte, malaki lang ang muka, pero ang utak gamunggo. Ngayon viral mga kababayan, kaya pagka, mga kababayan sigurado. Sino yung mga friend ko? Ayun, tignan nyo sa wall ko. Kung sino-sino na nagpo-post sa akin sa mga sinasabi ko rito sa social media. Di ba mga kababayan ko? Kaya alam nyo, mga kababayan, minsan masama rin. Pinakabobo na lang ang boboto sa mga Duterte. Sabi ni Rosa, huwag na po para sa apo. Never again Duterte. Yun na nga eh. Mga kababayan, pangbobo na talaga yan.
kapag pinanalo nyo pa si Baste o kaya si Sara. Bobo na talaga mga Pilipino, naniniwala na ako, wala ng pag-asa. Diba? Wala ng pag-asa. Ayan, i-connecta nyo. Paano nakaimpluwensya ang mga Duterte sa mga batang wala ng awa pumatay ngayon? May mga larawan na nagpapakita ng pagsuporta sa mga gawain ng Duterte ang mga sospek at pamilya nito. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Kita nyo mga kababayan? No joke. Patayin mo si PBBM, si Martin. Di ba? Grabe mga kababayan, yung mga banat ng mga hayop na mga Duterte na to. Puro mga krimen. Puro mga patayan. Tapos magtataka kayo kung bakit ganyan yung mga anak ninyo. Sa mga nabiktima, nakikiramay kami. Sa mga namatayan, nakikiramay po kami sa inyo. Malungkot po kami. Pero kailangan may managot dyan. Pero kung sasabihin ng kampo ni Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos na naman, hindi po kami makakapayag dyan. Dahil kung meron mang sisisihin, wala pong iba kung hindi itong mga putang inang mag-aamang mga Duterte. Diba? Ang iliton talan, ano? Gusto ko Starbucks. Anong tubig? Starbucks! Oh. Patayin mo. Pag hindi bumunot, patayin mo rin. Okay, Sila ang gusto kong makita na nakalanta dyan, patayin. Ang galing ng ulo niya ba? Tingnan nyo, oh. Baliw na baliw ang putang ina, oh. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Ay! Grabe, no? Mga mamamatay tao ba ito? Putang ina ninyong lahat! Ay, putang ina nyo rin na pamilya. Mag-isip-isip ka kung ito bang pamilyang ito ang gusto mong tularan ng anak mo. O mga nagpapanggap na tao pero ang nasa loob ay demonyo. Kita nyo? Nagpapanggap na tao, pero ang nasa loob ay demonyo. Kayo ang patayin ko. Patayin ko kayo lahat. Mali po ang pumatay. Umuwi ka na. Tama po ba murahin ang Santo Papa? Hoy, ang NPA! Ituro niyo po sa amin ang tama. Napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Mali po mambastos ng babae. Ito po ba ang gusto niyo maging halimbawa para sa amin? Correct. O, eto, tingnan nyo si Utoy. Ito talaga mga DDS, mga kaibigan, na pilit hinahanapan ng anggulo para isisi sa Marcos administration. Ito pong nangyaring shooting incident sa Leyte. Nandyan din po si BP Sara na sinasabi niya, wala kasi naging intelligence. Nasoplak tuloy siya ni Claire Castro nang sinabi niya, mga estudyante yan, intelligence. Ito po mga kaibigan, 2017, ano po sabi ni Mr. Duterte? I was a killer at age 16. Sino hong nag-impluensya sa mga kabataan ngayon? Eh, syempre mga Duterte nga ni. Mamamatay utoy ang mga Duterte, aminado. Kita mo, gusto kong tanggalin ang ulo niya ba? Isa lang ang kailangan namin ng ulo, sabi naman nung si Badiday. Ulo sa ibaba ni Bongbong Marcos. Delicious! Ganon, ano? Tapos ito naman, si Duterte, nagyabang din. I was a killer at age 16. Pinagyabang pa. Nung 16 daw siya, killer daw na daw siya. Diba, lalo na yung mga DDS, panoorin nyo to. Kulong? Peso? At the age of 16, may pinatay na ako. What? Tao talaga. Kita nyo? Saksak. Ano mga DDS? Happy? 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 Yan yung pinatronage ninyo. Nga. Yan yung ginawa ninyong poon. Ano feeling ngayon na yung mga kabataan na namulat sa pag-normalize ng ganyang salitaan? Correct. Na ang pagiging ganyan ay cool. Na ang pagiging ganyan ay astig. Correct. Diba? Tapos ganyan na. Diba? Nauwi ang mga kabataan natin, lalo na dyan sa parte na yan na talagang dominated ng mga DDS. Ano masasabi nyo ngayon? Sisi pa sa gobyerno.
O, sisip kay Pangulong Bongbong, mga putang ina nyo. Diba? Ayun, sisi kay Pangulong Bongbong. O, ano? Ayan, pinakita na natin lahat, ha? Siguro naman, saktong-sakto na yan. Para maisip ninyo, Kuya Maki, late ka na naman, Belinda Kawili, na talagang ang may kasalanan, etong pagno-normalize ng mga kabastusan, ng walang kamoduhan, ng walang paggalang, ng pagsasalita ng pagmumura na para bang cool na cool kasi ang presidente, anak ng presidente, mga anak ng presidente, mga taga-suporta ni Digong, lahat, mga putang ina, mga palamura. Di ba, mga kababayan? Yan po yun. O, ano na? Salot, di ba? O, bahala na kayo dyan. Our beloved Boss Mike!